hindi pa tapos ang laro, nag-uumpisa pa lamang ito para sa Gilas team. Kailangan lang nila na talunin ang team ng Iraq para umabot sila sa next round. Na-appreciate pa rin natin ang laro ng Gilas, talagang sinubukan nila na manalo laban sa team ng Chinese Taipei. Pero malakas nga rin ang sentro ng kalaban na nasabayan pa ng mainit na 3-point shooting ng isa sa mga local players ng Chinese Taipei, ang kanilang number 9 na si Ying Chun Chen. 34 points ang nagawa niyang puntos, 6 out of 8 ang kanyang pinakawalan sa 3-point area, isa sa nagbigay ng malaking ambag para sa team ng Chinese Taipei. Kasama itong si Brandon Gilbert, mainit na shooting at mataas na accuracy sa 3-point area, tapos solid pa na mga inside plays ng kanilang sentro. Ito ang nagbigay ng panalo para sa team ng Chinese Taipei laban sa Gilas. Brandon Gilbert, 16 points, 9 rebounds ang kanyang nagawa laban sa Gilas team. Kung meron ka nga namang malakas na sentro sa loob ng paint at isang player na nag-init ang 3-point shooting, 34 points ang ambag, ay mas malaki ang chance ninyo na manalo. Maituturing natin na dalawa nga rin ang naturalized player ng Chinese Taipei, si Brandon Gilbert at si Gajaga, na nabigyan ng exemption ng FIBA para maging local. Ang tanong ngayon, oras na ba para maidagdag si Jordan Heading at RJ Abariento sa Gilas kasabay ng muling pagbabalik ni Kai Sotto, dahil talong-talo talaga tayo sa kalidad o accuracy ng ating tres na binibitawan ngayon laban sa team na kagaya ng Chinese Taipei, at hindi ito ang unang beses na ginawa ng Chinese Taipei ang bagay na ito laban sa Gilas. Ito na ang ikalawang beses na tinalo tayo ng Chinese Taipei gamit ang kanilang big man at magandang inside play at 3-point shooting. Sa depensa naman, madalas merong depensa ang Gilas sa 3-point area, pero yung accuracy na may pasok ang tres kahit na may depensa pa ang Gilas, doon nagkakatalo. Ang dalawang teams talagang pumapasok ang 3 points ng kalaban kahit na may depensa pa sa kanilang harapan. Mabigat rin ang naging ambag ni Brandon Gilbert, 16 points, 9 rebounds at yung accuracy niya 100%, tapos sa kanyang mga free throws 8 out of 10. Indikasyon na walang nagawa ang depensa ng Gilas sa loob ng paint laban sa 7-footer na ito ng Chinese Taipei. Dito naman papasok ang Kai Sotto impact, kahit sino combo, basta merong Kai sa loob ng paint at merong kasama na AJ Edu, kung hindi naman kaya ay Junmar, ay mas magiging maganda ang laro ng Gilas team. Kung wala ang 16 points ni Brandon Gilbert, talo ang Chinese Taipei sa larong ito. Matindi rin yung depensa ni Brandon Gilbert, kaya hindi maiskuran ng ating mga big man. Madalas traveling pa nga ang ating mga bigs. Sa pagkawala ni Kai sa Gilas team, lumitaw ang malaking butas ng Gilas. Walang depensa sa loob ng paint at yung help defense ni Kai sa 3-point area nawala rin. Yung paghabol niya na nakataas kamay lang ay malaking bagay na para sa Gilas team. Nagmimintis ang tres ng kalaban dahil nga sa haba ni Kai Sotto, mas may pressure at dating ang depensa ng Gilas. Jordan Heading at RJ Abarientos ang ilan sa mga players natin na merong magandang accuracy sa 3-point area, at siguro sa FIBA World Cup ay kailangan na maikonsidera na nga rin ang kanilang shooting ability kasabay ng muling pagbabalik ni Kai Sotto sa hardcourt. Ito ang isa sa gusto ng mga Pinoy basketball fans na may dagdag sa Gilas lineup, dahil iba ang nagagawa ng mainit na 3-point shooting, kayang pabagsakin ang isang malakas na team. Ang mga naging top performers ng Gilas laban sa team ng Chinese Taipei ay sina Scottie Thompson, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Justin Brownlee. Pero sa accuracy nga, nagkatalo. Wala tayong gaanong inside plays, isa sa nagpahirap sa Gilas. Kung meron lang sanang Kai Sotto at kahit na 10 points lamang ang nagawa niya sa game na ito sa loob ng paint, ay panalo ang Gilas, at yung pressure defense na kanyang maibibigay ay magiging malaki nga rin sana para sa Gilas team. New Zealand ang susunod na makakalaban ng Gilas. Hindi natin alam, baka maka-upset pa nga ang Gilas. Sila naman ang magkaroon ng mainit na 3-point shooting. Ito lang ang nakikita natin na paraan para matalo ang New Zealand, dahil wala tayong Kai at nahihirapan nga na gumalaw ang mga bigs natin sa loob ng paint, maliban na lamang kung mag-step up ang laro nila laban sa team ng New Zealand. Makakapasok pa rin naman ang Gilas sa next round kung magawa nilang talunin ang team ng Iraq kahit talo sila sa team ng New Zealand. Masasabi natin na close match talaga ang laro ng Chinese Taipei at Gilas. 8 points lamang ang lamang, 3 tres lang ang kailangan ng Gilas para sa 9 points, at kung naging mas maganda sana ang ating accuracy ay tayo ang panalo. 44% laban sa 28% na shooting accuracy sa 3-point area. Malaki-laki ang naging kaibahan sa accuracy sa tres ng Gilas at ng Chinese Taipei, tapos wala pa tayong nagawa sa loob ng paint na puntos mula sa mga big man. Matindi ang naging depensa ni Gilbert kontra sa Gilas team.